Mabilis na tumakbo ang tatlo nun upang unahan ang sinumang nilalang ang lalabas sa maitim na usok mula sa tuktok ng gubat o lahing. Ngunit nang nakita naman yun ni Guerrero, ayon nga kay Matilda, ang pagtakbo ng tatlo papunta sa kanya ay biglang hinatak nito ang tali ng kanyang kabayo, sabay pagpapatakbo nito ng papaalis sa lugar. At natatanaw na rin nila Kael noon ang direksyon kung saan tutungo ang kabayo. At yun ay ang direksyon papunta sa mababang burol na tinuturo kanina ni Matilda. Pero papaanong makakatakbo naman doon ang kabayo sa isip nun ni Lucero at Kael? Iikta-iktaryang tubuhan ang dadaanan ni Guerrero. Kaya naman nagulat noon sina Kael nang makita nilang tumalo ng kabayo ni Gregorio sa tuktok ng tubuhan na ito. At hindi yung lumubog doon, bagkus ay pag-apak ng kabayong yun sa mga dahon ng tubo at tuluyan ng tumakbo. Naalala nyo yung mutya na gamit noon ng mga dalagit? Yung makakaya mong tumungtong sa mga dahon? Ganon, parang ganon yung ginawa ni Guerrero sa kabayo niya. Kaya't sa ating mga imahinasyon mga kabagis, panoorin natin kung papaano tumakbo ang kabayong itim ni Guerrero sa tuktok ng matatayog na tubuhan. At sadyang napakabilis noon dahil sa parabang itinutulak ng itim na usok ang mga paanong kabayo na siyang pumapalibot dito. Pero nang makita naman yun ng tatlo, si Kael, Lucero at Ingkong, halos sabay na bumuka ang dalawang pakpak ng dalawang sinaunang gabunan sa sagad nilang anyo. At sa paglipad ng dalawa ng mabilis naman na pagbaba ng 6 na kaluluwa ng maestro sa katawan ni Kael. At sa saktong pagsalpok sana ni Kael sa tubuhan ay ang siya namang pag-angat nito sa ere ng mabilis sa pagbukas ng espiritual nitong pakpak. Ngayon ay tayo naman ang magtrabaho sa ating mga imahinasyon mga kabagis upang i-zoom out natin ang ating paningin sa lawak ng tubuhan na ito upang makita natin ang kabuuan ng habulan nila Guerrero laban sa dalawang salandig at dalagit. Mula sa taas ay makikita ang kulay ginto na may kasamang usok na itim sa hangin na naiiwan sa landas ni Lucero sa paglipad nito. Samantalang kulay asul naman na may kasama ring itim na usok ang naiiwan sa landas sa hangin ng pangil ng kanluran. Pero si Kael noon, sa bilis ng paglipad nito na halos 1 metro lang ang layo sa tuktok ng tubuhan, ay para na lamang siya noong liwanag na korting tao na lumilipad dahil sa pagkinang ng kanyang mga makalangit na baluti. Ngunit kahit gaano naman sila kabilis sa paglipad, ay sumasabay naman sa bilis ang kabayong itim ni Guerrero sa mga ito. Kaya hindi pa rin nila iyon mahabol-habol. Samantala ay sa kinalalagyan naman tayo nila Senyorita Matilda. Otomatiko naman noon na binantayan ni Ginoong Pipito si Senyorita Matilda. Ngunit wala naman na noong gumagambala pa sa kanila. Kaya naman pinanood na lamang ng dalawa kung ano ang magiging kaganapan sa tuktok sa ulap ng kadiliman na patuloy pa rin sa pagkabuo. At sa patuloy pa rin nga na paghahabula ng tatlo ng napakabilis, sa ilang minuto lamang ay malapit na sila noon sa mababang burol. Nakita nila Kael noon ang pagtalo ng kabayong itim ni Guerrero nung malagpasan na nito ang ektaryang taniman ng tubo. Dumapo na iyon sa lupa. At sa mga ilang minuto naman ay lumagpas na sina Kael dito, silang tatlo. Pero napabagal naman nun sina Kael sa kanilang paglipad dahil sa natanaw nilang muli ang mga kakaibang hukbo ng ulahing. At kung kanina ay mga nakakabayong parang barbaro lamang ang nakita nila na mga nilalang, ngayon ay may mga lipad na nilalang o lipad na aswang. At ang iba doon ay nakahawak na ng iba't ibang klase ng armas. May nakahawak ng palakol, sibat, mga espada, kadena na animoy may tinik-tinik. Tapos ay may mga animoy kakaibang animal pa sa halili ng mga yun na mukhang napakababangis ng itsura. Kaya pala ganun ang ginawa ni Guerrero.
Nagpahabol lang pala ito upang dalhin si Nakael sa isang malaking digmaan sa ulahing sa paanan ng burol na iyon. Dahil dito ay unti-unting napatigil ang tatlo sa kanilang paglipad dahil hindi nila akalain na ganun karaming nilalang ang nag-aabang sa kanila. Dahil sa malakas man ng tatlong pambato natin ay talagang luging-lugi sila sa labanang ito sa dami ng kanilang kalaban. Nang halos sabay-sabay na lumapag ang tatlo sa lupa. Kasabay naman noon ay ang pagtipon na ni Guerrero sa buong hukbo nito. Samantala ay kung hindi ako nagkakamali ay malamang ay ito ang tinatawag nilang mga saganar. Wika ni Ingkong. Ano? Halos sabay naman na tanong ni Senyor Lucero at Senyor Micaela sa matanda. Kanina ko pa kasi iniisip kung saan ko ba narinig ang tungkol sa mga nawawalang kabalyerong aswang noong unang panahon. At dito nga ay ngayon ko lang napagdugtong-dugtong sa aking teorya na baka nga ang hukbo na ito ay ang tinatawag nilang mga saganar. Saganar? Ano sila, Ingkong? Tanong ni Kael. Ganito kasi yon, Senyor Micael. Noong unang panahon, bago pa dumating ang unang dayuhang mananakop sa ating bayan, ay may isang tribo ng madilim na mandirigma na mga aswang na kinatatakutan sa buong kapuluan. At sila nga ang tinatawag na mga saganar, mga nilalang na isinumpa ng mga diwata ng kagubatan. Dahil sa kanilang kasakiman sa dugo ng tao, ang mga saganar ay hindi pangkaraniwang aswang. Sila'y nakasakay sa maitim na kabayo, katulad ng nakikita natin ngayon, at may mga baluting hinulma mula sa mga matatandang bakal ng mga lumubog na kaharian. At may pulang mata ang mga ito na kumikinang sa kadiliman. Sa tuwing sumasalakay sila sa isang nayon, ang lupang kanilang tinatapakan ay natutuyo daw, at ang hangin ay napupuno ng amoy ng pagkabulok, kagaya ng bahong naaamoy ngayon natin dito, ang baho. At ang kanilang pinuno ay tinatawag nilang talarok sa posisyon nito, isang mandirigmang isinilang mula sa dugo ng tao at engkanto, at may pinakamalakas na kapangyarihan ng isang mahiwagang bato na tinatawag na itim na silo. Sinasabing ang batong ito ay naglalaman ng sumpa ng mga naunang saganar, mga nilalang na pinuksa ng isang matandang babailan sa pamamagitan ng apoy. Ngunit bago sila tuluyang nawasak, isinara nila ang kanilang diwa sa loob ng bato at naghintay ng bagong kasangkapan upang maipagpatuloy ang kanilang layunin, ang gawing alipin ang lahat ng mortal sa ilalim ng kanilang dugong malamig. At hindi lang yon, may nakapagsabi sa akin noon na sa tuwing ika-4 ng buwan ng taon ay bumababa sila mula sa kabundukan ng Tigarapan, kung saan pinapaniwalaang naroon ang kanilang kampo o pinagtataguan noong araw. May dalang matatalim na sibat at lumang kalasag, pati na ang mga palakol, at sinasalakay nila ang mga baryo na walang babala. At ang kanilang mga kabayo ay hindi dumadaing ng gutom o pagkapagod. At sa tuwing sasapit ang dilim, ang anino ng kanilang pagdating ay nagdadala ng takot sa lahat ng nakakaalam ng kanilang alamat. Ngunit dumating naman ang huling digmaan nila sa isang pangkat ng matatandang babailan noon. Pinamumunuan daw ito ng isang mahiwagang ermitanyo na nagngangalang Amaros ata. At yun ang nagtipon ng mga lumang mahika mula sa mga sinaunang panahon, nang ginamit nila ang huling natitirang anting-anting ng kanilang angkan upang ipatawag ang espiritu ng hangin ng silangan, isang puwersang kayang gumising sa natutulog na kapangyarihan ng kalikasan. Sa nangyaring digmaan, nang dumating ang mga saganar sa nayon ng matawan, ang langit ay biglang dumilim at ang lupa ay nagsimulang manginig mula sa himpapawid
bumaba ang isang bugso ng liwanag na tumama sa itim na silo. Isang nakakabinging sigaw ang nagmula sa loob ng bato ayon sa mga haka-haka. At ang mga kaluluwang nakakulong dito ay muling ginising. Ngunit sa halip na palakasin ang kanilang hukbo, ang sariling sumpa ng bato ay ang siyang sumira sa kanila. Subalit may mga bulong-bulungan na sa gabi ng mga unos, sa gitna ng malalakas na kulog at kidlat, ay lumalabas pa rin ang mga ito. Ang mga saganar ay hindi rin natalo ng mga babailan ang mga ito, sapagkat nakapagtago sila sa isang dimensyon ng mga engkanto na tinatawag nila noong uling gubat at tinatawag na ngayon na gubat ulahing. Paliwanag ni Ingkong sa dalawa ng detalyado. Mukhang nakaharap na nga natin at makakaharap pa ang mga makasaysayang kabalyerong aswang. Dagdag pa ni Ingkong na tumatawa-tawa pa. Pero bakit napunta naman sa aswang na yan ang hiyas ng Irahel, Ingkong? Tanong ni Kael. Sa tingin ko, naaangkop siguro ang hiyas sa katawan ni Guerrerong yan. Kaya nasa kanya ito at mukhang nagagamit pa niya ang lakas ng hiyas. Naramdaman mo naman yon, Senyor Kael, hindi ba? Nung sinangga ko ang talim ng hangin. Oo nga, sagot naman ni Kael ng maiksi habang tumatango ng bahagya. Kung gayon, Ingkong, kumilos na tayo. Hindi naman natin kailangang kalabanin ang lahat ng nilalang na yan. Ang tanging layunin lang natin ang dapat nating kunin. Siyempre naman, Senyor Kael. Yun nga lang, kahit hindi man natin gustuhin na kalabanin ang lahat ng yan, ay tiyak na ipagtatanggol nila ang kanilang pinuno, siyempre. Kaya makakalaban din natin sila. Naiintindihan namin yun, Ingkong. Pero walang mangyayari kung tatalakay lamang tayo ng usapan dito. Kumilos na tayo. Oo, Senyor Lucero. Bakit? Nananabik ka na siguro na bumalik sa kinalalagyan ng iyong asawa. Huwag kang magalala. Matindi namang bantay si Ginoong Pepito. Parang pabiro pa ni Ingkong kay Senyor Lucero. Hindi naman sa ganon, Ingkong. Ayaw ko lang na naaaksaya pa ang oras natin. Tugon naman ni Lucero. Kung gayon ay tara na. Maiksing wika ni Kaela at umpisa nito ng kanyang paglalakad kasabay ng dalawa. Sa di kalayuan naman ay biglang tumunog ulit ang turotot ng mga kalaban. Habang nakaharap ang mga yon kina Kaela sa mga tinatawag nga nilang saganara. At sa mahabang tunog ng turotot ay mapapansin mo na rin noon ang unti-unting paglalakad ng mga kabayo papaabante, papasalubong kina Kael. Samantalang sina Kael, yung tatlo, ay unti-unti na ring papabilis ng papabilis ang paglalakad papasalubong sa mga saganara hanggang sa nakita nilang itinaas na ni Guerrero ang espada nito. Kasabay ng buwelo ng pagbilis ng pagtakbo ng buong hukbo ng mga kabalyerong aswang. Swerte pa rin tayo dahil digmaan pala ang nag-aabang sa atin dito. Hindi pa kamatayan. Salita naman ni Lucero kasabay ng buwelo ng kanilang paglipad sa mababang taas labang sa ere at sigaw pa ng matanda. Akin ang lipad na mga aswang! Sigaw noon, sabay pumaitaas ito ng bahagya. Senyor Kael, ikaw ang bahala sa hiyas at ako ang bahala sa makikialam sa iyo sa pagkuha mo dito. Bigkas ni Lucero, sabay direktang tinungo ng magbayaw ang direksyon kung nasaan si Guerrero. Sa sandaling humaginit ang kanilang paglipad, ay ang siya na ring hudyat ng pagsalakay ng mga kabalyerong aswang. Samantalang si Guerrero noon, sa kanyang espada na nakataas, ay waring nagliliyab ito ng kulay bughaw na enerhiya. At sa parang sibat na paglipad ng dalawa patungo kay Guerrero, habang ang hukbo na ng saganar ay sumusugod na rin sa kanila. 1,000 hatol,
Wika ni Kaela, kasabay ng pagwasiwas nito ng kanyang espada sa mga lalang na sasalubong sa kanila. At tumilapon na lang bigla ang mga kabalyerong aswang kasama ang kanilang mga kabayo dahil sa ataking yun ni Kaela. At dahil dito ay para bang gumawa yun ng daan nilang dalawa ni Lucero patungo mismo kay Gregorio, at sa isang iglap parang naibala ng kanyo ng magbayaw sa kanilang paglipad ng mabilis. At nang marating nila si Guerrero na nakasakay sa kabayo nito, pagtabas agad ni Kaelsana sa katawan nito, ngunit tumalon mula sa kabayo si Guerrero upang mailagan ang atake ni Kael. Lumagpas si Kael sa tuktok ng kabayo, habang nasa tuktok naman niya si Guerrero. Sa pagtalon nito, na agad naman na nakabuelo ang espada nito na ibibikwas dapat kay Kael, ngunit sipa naman ni Lucero dito sa kanyang pagdating. Sabay umikot si Lucero noon at agad na ilag nito sa paglipad din ng isang palakol na muntik nang tumama sa kanyang katawan. At sa pagtigil ng sapilitan ni Kael ng kanyang paglipad ay biglang pagpukaw naman ng kanyang espiritual na pakpak. Kaya naman pagdapo nito sa lupa, hampas nito ng kanyang espada sa lalangsana na hahampas naman ng kadena sa kanya. Putol ang ulo nun, at bago pa malaglag ang ulo nun sa lupa, Astra Bilose, wika ni Kael sa kakayahan ng isang maestro. Kasabay ng paglalaho nito sa bandang yun ng labanan, at litaw niya sa harap mismo ni Guerrero kung saan ito tumilapon dahil sa sipa ni Lucero kanina. At sa bilis ng mga pangyayari, dikwas ni Kael ng kanyang espada, ngunit nasangga iyon ni Guerrero at salita pa nito ng kampalasan. Ngunit kalasag ng panday, sabay tanggal nito ng pagkikiskisan ng kanilang mga sandata ni Guerrero. Sabay yuko nito ng mabilis, at bago pa man makabuelo ng pagtagpas sa kanya si Guerrero, biglang tumalon si Kael ng paparap at ibinunggo niya ang kanyang kalasag sa katawan gamit ang kanyang balikat sa katawan ni Guerrero. Nanalsik si Guerrero dahil sa lakas ng pagkakatulak ng balikat ni Kael dito, ngunit agad na kumilos nun si Kael at sinundan ang pagkakatalsik noon. Sabay bikwas niya ng kanyang espada ulit at pagsangga ulit ni Guerrero dito, ngunit napahigayon sa lupa ng tilapon naman ng isang lalang na aatake sana sa likod mismo ni Kael dahil sa pagsapak doon ni Lucero. Gaya nga ng plano ay bantay ni Kael si Lucero sa nagiging labanan nila ni Guerrero, nang biglang salida naman ng pagpuwersa ni Guerrero sa pagtatama ng espada nila ni Kael. Sabay paggulong nito ng napakabilis at mabilis yung nakatayo. At dahil dito, paulit-ulit na pagtatama ng espada ng dalawa sa kanilang paglalaban. Samantalang paghampas naman ni Lucero sa isang lalang na lalapit sa labanan ng dalawa, samantala ay nagtagisan na ng lakas ang dalawang espada. Espadang pangil ng kidlat, at nag-aapoy na rin noon ang espada ni Guerrero, at ang bawat pag-uumpugan ng kanilang mga sandata ay lumilikha ng matatalim na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. At ang pangil naman ng kanluran noon na nasa tuktok nila ay panay na ang tilapon ng mga lipad na aswang dahil sa linalampaso niya ang mga yun sa ere. At habang nagaganap nga ang labanang iyon sa lugar ng ulahing, ay lumaki naman na ng husto ang pagtitipon ng mga itim na ulap sa tuktok nila. At para bang pababa na ng pababa iyon sa lupaing kanilang pinaglalabanan. "Senyorita, halika, puntahan natin sila doon. Masama ang kutob ko sa mga mangyayari," uwi ka naman noon ni Ginoong Pepito habang kinukuha ang isang kabayo. "Sige, kailangan kong makita si Lucero." At dun nga ay nangabayo ang dalawa papunta malapit sa burol. At dahil sa tindi naman ng labanan ay hindi na napansin ng tatlo ang unti-unting pagbaba ng ulap mula sa itaas. At kung titignan mo ito ay isa yung makapal na usok na animoy kulay uling na sa sobrang kaitiman nito.
Nang sa ilang minuto ng labanan ni Kael at Guerrero, biglang paglalaho ni Kael sa harapan ni Guerrero at litaw nito sa likod nun ng baon sa likod ni Guerrero ng espada ni Kael at tumagos yun sa gitna mismo ng dibdib ni Guerrero sa kanyang harapan. Pasensya ka na, pero ang bilin sa amin ay kailangan kang patayin para makuha ang hiyas. Wika ni Mikael Dalagit. Alright, yun mga kabagis ko. Ang tindi nun. Napagod ako dun ha. Sana maituloy natin agad to bukas ng gabi. So, abangan na lang natin kung hanggang saan matatapos ang arc ng Ulahing. Pero bago yon, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay RB Romana from Cebu City. Shoutout din po kay Junel Hope Pundok from Dumaguete. Shoutout din po kay Robelin de la Cruz from Doha, Qatar. Shoutout po kay Rinaldo Macion from Barangay Milagro, Ormoc, Leyte. Shoutout po kay Emma Dumatol from Quezon City. At shoutout din po kay JB ng Kuwait. At shoutout din po kay Jeric Laderas. Shoutout po kay Melvin Caballero from Sarangani. At shoutout sa'yo, Jomar Sarasate. Yun, na shoutout na kita kabagis. Salamat sa suportang tunay.